Hi everyone, welcome back to my channel. Pagmasdan ng mabuti ang kuha na video sa loob ng Senado, kung saan, ay makikita ang ginagawa ni Remulla kay Alcantara, habang ito ay nagsasalita na, pagmasdan mabuti ang bawat kilos nila. Makikita sa video na pinalabas sa TV, kung paano inamin nitong si Alcantara, at binasa ang mga nakasulat sa folder kung saan, ay mangiyak-ngiyak pa ito habang binabasa ang buong detalye sa naturang folder. Pero alam nyo ba na bago pa man magsalita itong si Alcantara, bago pa niya binasa ang laman ng folder, ay may nangyari pala sa loob ng Senado, kung papansinin kasi ang isang video na kuha sa gilid ni Alcantara, at Remulla, ay makikita na binuksan ni Alcantara, ang kanyang folder na nasa kanyang harap, na dapat sana ay ito ang kanyang babasahin na affidavit na naglalaman ng katotohanan, pero makikita na may kinuha itong si Remulla na isang folder at nilagay niya sa harap mismo ni Alcantara, at natabunan na nga ang folder na dapat ay iyon ang kanyang babasahin, makikita na nag-iba ang mukha at kilos ni Alcantara, nang makita ang nilalaman ng folder na binigay ni Remulla sa kanya. Pansinin niyo yung folder sa harapan ni Alcantara. Yan ang kanyang statement na binuksan niya kasi babasahin niya. Tapos, yun, binigyan siya ng script ni Boying. Kaya pala siya pinaupo dyan ni Panfilo. Kasi hindi naman siya dyan nakaupo nung pisa, di ba? Pinalipat lang siya ni Panfilo. Nakita mo yung naging facial expression nitong si Alcantara nung ibinigay ni Boying sa kanya yung papel. Kasi siguro nagulat siya. At saka at the same time, nakakakaba. Naiipit siya eh. Sasabihin ba niya yung totoo na nalalaman niya or babasahin niya yung script na ibinigay ng demonyong si Boying sa kanya? Tingnan niyo, nag-iba na yung itsura niya. Kaya pala nung umpisa ng statement niya, hindi siya nagbabasa. Natatandaan niyo ba yun? Sabi niya hindi niya nababasahin yung statement niya dahil alam naman niya. So, inihayag niya yung statement niya. Ang naging problema nito, sineban siya ni Panfilo na Alcantara, meron ka namang statement, basahin mo na. Naalala niyo yun? Kaya pala ayaw niyang basahin kasi script yun. What? Ayan na. Ito na yung pinapaalam siya ni Boying sa chairman na dadalhin niya muna itong si Alcantara sa DOJ at ibabalik ng 2:00 para nga daw doon sa statement niya para maging ano na to, parang ipo-formalize. Di ba pinapirma pa nga siya dyan? Ang problema, yung pinapirmahan sa kanya, hindi yung statement niya na nasa folder niya, kundi yung script na ibinigay sa kanya. Kaya pala ganyan na lang kung kabahan itong si Alcantara. Hindi kasi natin nakikita, di ba? Sa TV kasi, sa harap lang ang nakikita natin. Hindi natin alam na merong ganyang pangyayari pala sa likuran nito. Tingnan niyo si Alcantara, kaya pala takot na takot. Meron palang nangyayaring anomalya, may kababalaghan palang ginawa na naman itong demonyong si Boying na ito. Ayan no, syempre kinakabahan siya para sa buhay niya. Hindi niya alam kung ano magiging kapalaran niya. Diba? Magkakasabwat. Alam niya ni Panfilo at saka ni Pepsi Paloma yan. Diba? Yan na, tatayo na. Tamo, kabadong-kabado siya, oh. Ayun. Yan yung script na dadali sa DOJ, tapos yung statement niya, ayun. Sinara niya na. Oh my gulay. Ano na mangyayari? Your Honor, okay lang po bang makapagbigay ako ng opening statement ko po? Proceed. Ano bang gagawin natin dito? Magandang umaga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong mga nakakaraang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng 30 taon. Subalit, itong mga nakangaraw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Narito po ako sa harapan nyo ngayon upang tumulong ng buong puso abot ng aking makakaya upang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigasyon ito. Naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap sa kasalukuyan.
mararamin po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ahensya. Hindi ko na po titingnan to. Ito po yung galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Hinihiling ko lang po sa ating buting chairman, sa ating Secretary Justice po, na maproteksyonan po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po ng mga babanggitin ko rito. At ito po ay malalaman po natin ngayong umaga. At ako po ay in good faith sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating sekretary at sa mga nandito po lahat. Simulan ko na po ang aking inandang salaysay. Your Honor. Sa akin pong boss,